hapon sa ating lahat. Habang hinihintay natin yung iba, ay tayo po'y magsisimula na sa loob ng isang oras. Tayo ay hawik muna tayo sa Panginoon. Papapurihan muna natin ang Diyos sa mga oras mo nito. Yes, Lord. You are forever in my life. You save me through the seas of cover with me in your hand, and let me in your righteousness, and I look to you, and I will adore you. I sing to you, Lord. I hear of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go. Through it all, Isamba. You are forever in my life. You save me through the seas of cover with me in your hand, and let me in your righteousness, and I look to you, and I will adore you. I sing to you, Lord. I hear of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go. Through it all, hallelujah. I hear of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you never let me go. Through it all. Naku po ating siyarman sa pangkanilang panalangin. Dakilang Ama, makapagpapas at Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakapon na binigay mo sa amin ng kalakasan, karunungan, lalo-lalo Panginoon ang pangunawa sa lahat ng taong nakaharap namin. Nandun yung pag-ibig mo, O Diyos. Siya nga, Lord. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat po sa ako na ito, nandito kami lahat nagkatipon-tipon para mapag-aralan namin yung salita ko, Diyos, para kung may apply namin, ano mang bagay na may kainaan kami. Ikaw lagi namin kasama, Panginoon. Lord, binigyan mo kami ng katatagan mo, Diyos. Lord, nagkasala man kami, nakapagsalita kami sa aming kapwa. Iniling po namin sa oras na ito ang kapatawaran mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, na lagi ka nagpapaalala sa amin. At dinadalangin ko rin po, Panginoon. Tinataas ko rin po ang tagapagsalita mo sa gabi ito. Yes, Lord, Lord. bigyan mo siya ng lahat sa kanyang lalabas, kanyang labi. Pahiram mo, Panginoon.
iyong banal na iyong salita ko, Diyos. Lagi ka, Panginoon, na bibigyan mo siya ng wisdom, Panginoon. Salamat po, Ama, at lahat ng bagay na ito ay aming simulay ng gawain na ito hanggang matapos. Ano man ang mga adlang sa pangalan ni Jesus, Yes, in Jesus' name. na hindi mo aayaan anumang antok, anumang bagay na nakakasagabal, Yes. Panginoon, sa oras na ito. Iniiling po namin na kung niyo po kami pabayaan po, Diyos. Kaya anumang gawa ng kalaban, in the name of Jesus. Salamat po, Ama, sa bawat pamilya namin. Yes. Sinadalangin ko po, Panginoon, asaan man sila, hindi man natin po sila kasama ngayon, tinataas ko po sila sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin sa apo na to, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Okay, tayo po purihin po natin ang Diyos sa oras po ito. Yes, Lord Jesus. For He is Lord, He is Lord. He is Lord, He has risen. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, and is my Lord, and is my Lord, is my Lord, is my Lord. He has risen from the dead, and is my Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is my Lord. Siya'y aking Diyos, siya'y aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Siya'y nabuhay na muli, siya'y nabuhay na muli, siya'y aking Diyos. Lord ko'y lulod, lagi ko'y magsasabi na si Jesus ay Diyos, at siya ay Diyos, at siya ay Diyos, siya ay Diyos, siya ay Diyos, siya'y nabuhay na muli, siya'y nabuhay na muli, at siya ay Diyos. Lord ko'y lulod, lagi ko'y
O Lord. I command my spirit, O Lord, into your hands. Into your hands. I will trust my life. I will trust my life, for I must die, for I must die. If I were to release into your hands, I will trust my life. Lord, my life to you I bring. As your teaching may your way, that you know my love to thee. Any time, in your time, in your time, in your time, in your time, He make all things, He make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. As your teaching may your way, that you know my love to thee in your time. Lord, my life to you I bring. As your teaching may your way, that you know my love to thee in your time. That you know my love to thee in His time. That you know my love to thee in His time. Patuloy po natin purihin ang Diyos sa oras po ito. Dakilain po natin siya sa pamamagitan ng mga papuring awit po ito. Yes, the glory Lord, hallelujah. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be your glory, power, and praise. Majesty, kingdom authority, kingdom authority. Jesus would die. Jesus would die, now glorified, King of all kings, so exalt, keep up on high, the name of Jesus, magnify
ka, Panginoon. Tanggapin niyo, Diyos, ang aming mga papuring pagsamba sa pamamagitan ng mga awitin nito, Diyos. Sapagkat tanging lang sa pamamagitan lamang nito, God, ikaw ay aming mapapapulihan, papaglilingkuran, at may taas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang lahat na narito, financially, materially, spiritually, at higit sa lahat, Panginoon, yung kalakasan ng bawat katawan ng bawat Diyos sa amin na narito, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa mga ospundo, God, sa loob ng isang oras. Kami po ay magpupuri at magsasamba sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng Diyos magsabi ng Amen. Sa puri ng Diyos. Alina, masarap po ba magpuri sa Panginoon? Amen. Tunay nga na dalawa po kasing awitin dito sa mundo, awit sa sanlibutan at awit po para sa Panginoon. Yung inaawit natin, ito ay para po sa Panginoon, no? Kumbaga sa ang Diyos ang siyang nagagalak sa ating pong ginagawa kapag tayo ay umaawit ng mga awiting makalangit sa pangalan po ng ating Panginoon. Kaya, so bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos, ay tayo muna idala po muna sa pasasalamat natin sa Panginoon. Siguro, pangunahan muna tayo ng ating pong chairman. Di ba, umisan? Pakiramdam mo parang medyo yung ano yung kasunod. Minsan nangyayari na ako sa ano. Pero, napakasarap. Kasi parang medyo nawala mo kakaroon. Kung tinanong talaga, pero salamat sa Panginoon talaga. Ninaala ko ng Diyos. Pero maganda na. Salamat ako sa Panginoon. Dahil lagi niya ako tinutuloy, lagi niya ako pinapalalaan. Dapat ako din ng Diyos. Kasi kung wala siya sa akin, hindi ko marating. Dapat ko marating. Dahil sa kanya, marating ko dapat ko marating. Kaya, hindi yung taong tumatay, kundi ang Panginoon ang tinitingnan ko. Amen. Kasi kung minsan, iba, pinibigay sa tao, Diyos ang titingnan natin. Ang Diyos ang ating pinangawakan sa buhay natin. Kaya marami po salamat. Gusto ko rin ng Panginoon. Kaya kapag tayo po tumingin sa tao, talagang babagsak po talaga tayo. Kaya kapag tumingin po tayo sa Diyos, so kaya po may mga ganito pong gawain. Dahil may mga lingkod ang Diyos na Kanya pong ginagamit para i-guide ang mga tao. At lima lang po ang likod ng Panginoon na ginagamit ng Diyos para magkaroon ng mga ganitong gawain. Yung totoong pagsambal natin sa Diyos ay yung nagsisimula po sa apostol, propeta, ebangelista, pastor at guro. Kapag wala ang limang ito, wala na pong gawain katulad nito, no? Kaya kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinili niya kami na maging katulad ng kanyang mga alagad para magkaroon ng gawain sa lugar nito. At sabi nga, kung nasaan ang gawain ng Diyos, nandoon yung pagpapala ng Diyos, no? Nandiyon ang kagalakan at kapayapaan na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. So, meron pang gusto magpasalamat sa Diyos? Yan. Bago tayo dumako sa salita ng ating Panginoon. Meron pa ba? So, ali ba gusto magpasalamat sa Panginoon? Ayan. So, purihin ng Diyos. Lahat po ba tayo napagpala ng Panginoon? Amen. Amen. So dahil sa tayo po ay napagpala ng Diyos, handa na ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen. So ngayon, tawagin po natin si Pastor Mike na siya pong magdadala po ng mensahe patungkol po sa salita ng Siya Diyos. pong mapagpalang gabi, hapon pa. Gabi. Yan, no? Siya pong mapagpalang hapon po sa ating lahat, lalo po sa ating Panginoong Isus at sa ating chairman, sa ating lahat na handang makinig ng kanyang salita. Ayon po sa Hebreo 10:25 ay basahin po natin sa kanyang talata. Hebreo 10:25 ay ganito po ang pagkasabi. Yan. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip,
palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ating pong pag-uusapan yung mga iba't ibang klaseng mga pagtitipon na mga ginagawa ng mga tao na hindi nila kinaliligtaan. Una, yung ating kaarawan. Pagka may kaarawan tayo, ay di ba meron tayong pagtitipon. Isa pinag-uusapan ng pamilya kung ano yung mga dapat ihanda, at yung iba naman ay hindi pumapasok dahil may kaarawan sa loob ng pamilya. Karamihan ay binibigyan ng oras upang magkaroon ng pagtitipon ang isang pamilya o bonding na rin. Kaya hindi ito minsan ikinaligtaan. Pangalawa, yung Pasko. Pagka Pasko, sama-sama rin tayo na nagkakatipon, masaya. Bibigay ng mga regalo. And other na pagtitipon, siyempre yung bagong taon. Mas lalo yan. Pagka hiwalay ang bagong taon, ang buong mundo masayang-masaya. Lahat ng mga pamilya ay nagkakatipon sa loob ng isang bahay, at lahat ng tao sa mundo ay masayang-masaya na sumasalubong dun sa bagong taon. Yan yung mga example lang na hindi kinakaligtaan ng tao na isang bagay na pagtitipon. At sa pagtitipon iyon ay masayang-masaya ang lahat. Pero higit sa lahat, itong sinasabi ni Hebreo 10:25 na huwag kaliligtaan, ito yung pinakamahalagang pagtitipon. Besides doon sa Pasko, kaarawan o something, ito yung sinasabi ng Bible na pinakamahalaga sa lahat ng pagtitipon, yung huwag kakaligtaan na dumalo sa gawain ng Panginoon. At muli, salamat po na sa barangay na ito. Sabi ko nga nung last week, tayo po ay chaplain, tayo po turo ng pulis sa mga barangay. Bibira lang po yung barangay na ino-open yung gawain sa Panginoon. Kaya nga sabi ko kay chairman, pagka ikaw ay nagpagagi sa Panginoon, unexpected blessing makukuha mo. Amen. Totoo po yun. Oo. Kaya ito po ang sinabi ng ating Panginoon, na huwag kakaligtaan ang pagtitipon o pagdalo sa gawain ng Panginoon. Bakit na sinabi ng Diyos na huwag kakaligtaan? Sa pagtitipon ito, mga kapatid, ang ating pinag-uusapan ay isa lang, ang salita ng Diyos. Pagka tayo ay nagtitipon sa gawain ng Panginoon, isa lang po yung ating pinag-uusapan, ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ayon kay John 15:3, ang salita ng Diyos ang siyang naglilinis sa ating mga kasalanan. Ang siyang nagbabago sa ating buhay. Ang salita ng Diyos. At ayon po sa Matthew 18:20, na pagka pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, ang sabi ng Matthew 18:20, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, ang ating Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Ang ating Diyos ay kasama natin sa ating kalagitnaan. At salamat po sa Panginoon kasi pagkasama natin ng Diyos ayon sa Roma 8:31, sino ang laban sa atin? Walang pwedeng lumaban sa atin sapagkat kasama natin ang Diyos. Kaya lahat ng ating mga plano sa buhay, lahat ng ating mga balakid sa buhay ay granted. Why? Kasi kasama natin ng Diyos. Pag kasama natin ng Diyos, lahat smooth. Walang problema. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos para sa atin. At higit sa lahat, mga kapatid, no? Sa pagtitipon, pagka pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, ayon sa Roma 10:17, tayo ay nakikinig
ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Roma 10:17. Doon nagbumula yung ating pananampalataya every time na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi salita ko salita ng Diyos. Kami lang po ay ginagamit ng Panginoon bilang instrumento. Pero yung aming pinapayag ay salita ng Diyos. Kaya napakahalaga pala na wag nating kaligtaan. Kasi unang-una tayo din magbe-benefits niyan. Lahat naman tayo ay may kailangan sa buhay. Pang araw-araw, iniinom, kinakain, dinadamit. Di ba? Ito yung common na kailangan ng tao. Ang sabi ng Matthew 6:33, unahin mo ang kaharian ng Diyos, unahin mo yung gawain ng Diyos, ang lahat ng pangangailangan mo sa araw-araw ibibigay ng Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon. Di ba? Napakasarap na meron tayong ayuda mula sa Diyos. Amen. Sa araw-araw na binibigay ng Diyos, ito yung mga pangako niya sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, unahin natin yung kaharian o yung gawain ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga po kasi ang Diyos ang good provider sa ating mga pangangailangan. At meron pa siyang mga binibigay sa atin na hindi mo inaasahan. Tulad si Chairman, nakasakay sa nakapunta na hindi niya akalain siya bibigyan agad-agad ng visa. Samantala, ang hirap kumuha ng visa, Chairman, di ba? Yung iba na tawag yun, oo, gano'n. So, isang favor ng Panginoon na walang kahirap-hirap, di ba? Oh, dahil sa Panginoon, kasi si Chairman, alam naman natin, siya pa nga nag-i-invite ali kayo, mag-umpisa na ang gawain ng Panginoon. Kaya, totoo po ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya napakahalaga po mga kapatid na every time may mga gawain ng Panginoon na ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos, wag tayo mag-atubiling pumating sa gawain ng Panginoon. Praise God. Amen. Palakpakan po natin ng ating Diyos. Kaya sa gawain ng Panginoon mga kapatid ay lumalakas tayo. Yes, lumalakas tayo kasi meron tayong problema sa buhay. Lahat naman tayo may problema, mayaman, mahirap, lahat tayo may problema sa buhay. Amen. Ang solusyon diyan ang Diyos. Amen. Wala nang iba. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Kaya sa Hebrew 10:25 na sinasabi ng ating Panginoon, na sinasabihan tayo lahat, wag mong kakaligtaan na dumalo, makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa kanyang salita, doon tayo lumalakas. Doon tayo kumukuha ng pag-asa. Amen. Praise God, palakpakan natin ang ating Panginoon. At higit sa lahat, yung last ang sinasabi ng Hebrew 10:25, dahil malapit na po ang araw ng Diyos. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Pag dumating ang ating Panginoon, isasama tayo sa kanyang kaharian. Bibigyan tayo ng mansyon ayon sa kanyang salita. Praise God. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Yan po ay pangako niya, John 14:1. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa, ako'y babalik. At pagkahanda na yung mansyon, dadaling ko kayo doon sa kabilang buhay at pagkakaroon tayo ng mansyon o bahay doon sa kalangitan, nagtahanan ng Diyos. Kung sa mundong nito wala tayong sariling bahay, sa langit meron po tayong sariling mansyon. Ang take note ang sabi ng Panginoon, mansyon, malaki bahay natin doon. At ang gumawa pa ang ating Diyos. Kaya nga sabi niya, babalik siya at kukuhanin tayo. Kaya nga sabi ng ating Hebrew 10:25, wag natin kakaligtaan sapagkat malapit na po ang araw ng ating Panginoon. At pag siya ay dumating, lahat ng tao na nakinig ng kanyang salita ay makakasama po sa kaharian ng Diyos. At pagkakaroon tayo ng mansyon na malaki sa langit. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Diba nung panahon ni Noah, nag-i-invite si Noah, ali kayo, pasok kayo sa pintuan o sa arko
ng pag-asa sa arko ng kaligtasan sapagkat malapit na dumating ang isang malaking baha. Yeah, lagi nag-i-invite si Noah o nag-i-invite ang ating Panginoon ay yung mga tao busy-busy. Ngayon, dumating na yung sinasabing malaking baha, ang pintuan ng arko o pintuan ng pag-asa ay sinarado ng ating Panginoon. Nang dumating yung malaking baha, yung mga tao ngayon ay sa ngayon ay pumapasok pero huli na, sarado na. Kaya hanggat bukas pa ang arko, hanggat bukas pa ang panawagan ng Diyos, hanggat bukas pa ang pag-asa, huwag tayong mag-atubili umating sa gawain ng ating Panginoon. Palakpakan po ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon, salamat po sa inyo na kayo po ay narito at nakinig ng kanyang salita at asahan niyo na po yung sinasabing blessing ng ating Panginoon. Praise God. Kaya purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ako natin ng ating Diyos. Oh, napaganda po ng misahe ng ating kapatid na huwag niyong kaligtaan ang pagdalo. Bakit kaya sinabi ng Biblia na huwag niyong kaligtaan? Kasi may pangako nga ang Diyos. Yes. May pangako ang Diyos. Bakit hindi dapat huwag mong kaligtaan? Ang pangako niya ay mansion sa langit. Subukan mo, may pabahay dito. Sabi ng may nagpabahay, umating kayo. Nandito ka pala sa mundong ito eh. Pag nagdumadalo sa gawain ng Panginoon, binibigyan mo sa kanyang buhay mo. Yes. May ano ka na nararamdaman mo na pastor dito pala. Yes. Dito pala sa lupa. Yes. Lalo na kung ipagpatuloy mo yun, paano sa kanya, talaga pupunta ka sa karya ng Diyos. Amen. Amen. No? So, makikita mo yun, no? Kita mo yung mga pabahay dito. Anong ginagawa ng nagpapabahay? Nag-ano siya ng mga meeting. Kailangan mo dumalo sa meeting. Dahil kapag hindi ka dumalo sa meeting, may bahay ka ba? Di ba wala? Kasi wala ka sa master list Punta eh. ka sa dulo ka, may bahay ka, may tagi. Mm. Kaya nandun ka sa dulo. Yes. Kasi hindi ka nakinig ng Hindi ka nakinig eh. meeting. Hindi ka umati ng meeting eh. Wala Yung akong mga pangalan. sagot mo. Wala ka, yung pangalan mo hindi nasusulat sa, Wala sa attendance master, wala kang attendance eh. Yun ang sinasabi, kailangan mo dumalo. Kasi kapag dumadalo tayo, yung pangalan natin, na isusulat ko yan sa aklat ng Amen. buhay. Kaya pag alis mo rito, sa mundong ito, na hindi, kasi pag alis natin, bigla along pag alis natin dito sa mundo, na hindi natin inaasahan. Minsan, alis ka rito, natutulog. Alis ka rito, kumakain. O alis ka rito, naglalakbay. Pati kasamaan natin. Oo. Patay si ano, patay na. Sino? Si Ate ano, Elsa. Biglaan talaga. Elsa? Okay lang. Patay na? Hindi ko lang ano kausap ko si Tepot. Ano? Oh, kita mo. Umalis na siya. Ibig sabihin, kung naglilingkod siya sa Panginoon, pag alis niya, dapat may mansion siya ron. Ay kaso dalawang patutungan ng tao, langit at impyerno. Kasi nga, kapag hindi namatay ka sa mundo nito, wala kang paano sa ganitong gawain, saan ka pupunta? Punta ka sa impyerno. Pero kung may time ka sa ganito, nag-ating ka sa mga gawain ng Diyos, pag namatay tayo sa mundong ito, lilipat tayo doon. Dahil sabi sa Biblia, ang binubuo ng lamat at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. So, kailangan muna nating mamatay para mapasa atin ang buhay na walang hanggan. So, purihin ng Diyos, no? Salamat sa mensahe at sa salita na ating pong napakinggan. O, so, kunting dagdag lang po para Napakaganda po ng mensahe ng ating pastor. Dapat yung binabasa natin yung teksto Hebreo 10:25, hindi lang natin sinasabi na huwag kaligtaan ang mga pagdalo sa pagkakatipon, gaya ng ginagawa ng mga unang tao. Mahalagaan natin ang bawat pag-uusap, na pag sinabing huwag, ibig sabihin ng huwag, utos po yun. Utos yun, hindi nakikiusap. Utos. Parang gobyerno natin, di ba? Tayo sanay tayo sa gobyerno natin. Nakalagay ka sa kalsada, nakalagay, bawal o huwag magtapon ng basura, huwag tatawid. Kapag yung huwag na yun, sinaligtaan natin yun, ano ang consequences? Ano ang nakaabang? Parusa, di ba? Paparusahan ka, halimbawa, tumawid ka, sabi nga huwag tatawid. Hindi ka nakinig sa salitang huwag. Tumawid ka, may nangyari sa'yo na masama. Itong salitang huwag kaligtaan ng mga pagdalo at pagkakatipon, napakalaga ito. Una, bakit dapat tayo
huwag natin kaligtaan ang pagkakatipon. Sabi natin ng Jairo, napakahalaga na sa bawat pagkakatipon natin, lumalakas yung ating pananampalataya, yung ating kaluluwa, pinapalakas yung salita ng Panginoon. Ang sabi ng awit, sa 101, ang isang patay ang kaluluwa, hindi nagpupuri sa Panginoon. Patay eh. Wala siyang pagnanasa, kahit i-invite mo yan, Brad, sama ka. Saan? May Bible study sa barangay. Pagpatay yan, hindi dadalo yan. Ano katwiran niya? Ay, busy ako, Brad eh. Tsaka na lang. Pero kapag ang kaluluwa ng tao sa awa ng Diyos binuhay, sabi ng ating taga-mensahe, saan nagmula ang pagkabuhay? Nung makinig ka ng salita, ang pananampalataya ay nabubuhat sa pakikinig, sabi ng Hebreo 10:17. Kung nakikinig ka ng salita, nabubuhay ang kaluluwa mo, naroon ang Diyos. Ayon sa kanyang biyaya, binubuhay ang kaluluwa mo. Kaya ka dumadalo sa pagkakatipon. Hindi lang pagkakatipon, Bible study, umaating ka pa ng Sabat, araw ng linggo. Yun ang mahalaga. Kaya sinasabi ng sumulat ng Hebreo, huwag kaligtaan ang mga pagdalo. Kasi mahalaga po yun. Kasi yun po, tama yun. Yun ang magiging pasaporte natin. Paano tayo makarating sa tahanan na ihananda bago pa itatagal sa libutan ng Panginoon para sa mga taong nakikinig ng kanyang salita. Yun lang po ay sa akin. Amen, no? So, po ng Diyos. Kay Chairman, baka mayroon kang dagdag siya. Mahalaga rin. Kung pinag-aralan natin, kailangan mapasahin natin ang Bible. Kasi, hindi lang kasi itong oras na ito. Mahalagang bagay yung mapasahin natin pagbulabahin natin ang salita kasi hindi lang tayo sa sarili natin. Sabi natin, Kristiyano ko, pero wala kang panangay. Meron kang salita ng Diyos, dumating man yung hindi ka natatawag ng tao sa sarili mo, pwede kang panangga mo sa kalaban, yung mga hindi magagandang tumarating sa'yo, ang salita ng Diyos. Maganda po yung sinabi ni Pastor. Kaya sabi ko, habang nagsasalita, sinuha ko yung memory verse na para Bulay-bulay. mag-reply ko ang ganda eh. Amen. No? So, purihin ng Diyos, napakaganda po, no? Every Monday po ang ating pong Bible study sa lugar po kayo sa office ni Chairman. Kung gusto niyo pong dumalo, may time kayo, punta lang po kayo rito every Monday. 1 hours lang po yun, no? 1 hours lang po yun, isang oras lang po. Tuwing Monday po yun. Kaya, tuloy-tuloy po tayo hanggat po tayo nabubuhay. Ang gawain po ng Diyos sa lifetime po ito, hanggat tayo po ay nabubuhay. Matatapos lang ang lunes kapag namatay po tayo. No? Pag namatay na po tayo, wala na po tayong lunes na hanggat buhay po tayo, dumarating po ang lunes sa buhay po ng tao. Kaya huwag nating kaligtaan ang pagdalo. Marami po tayong matututunan patungkol po sa salita ng Diyos. Okay, tayo po imawit sa Panginoon. Hallelujah. At mamaya pag-pray ni Pastor Wally ang ating panghuling panalangin. Awitin natin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at tugihan. Dumating man. Walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudurog kami sa panan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man
sa'yo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Ano ko po si Pastor Wallace sa panguling panalangin? Ay po yung po. Panginoon, Ama at Diyos, hinihingi po namin ang iyong basbas sa araw na ito. Bawat ito sa puso namin, hinihingi po namin ang kalakasan, bastos sa loob kami, kagalingan, kapayapaan sa bawat isa sa amin, sa bawat tahanan, sa bawat sa aming kapitbahay, sa buong barangay nito, Panginoon. Ingatan mo at bastusan mo ang bawat lugar ng aming pinupuntahan at sinatakupan ng aming punong barangay po ng Dignita Porres. Gabayan mo po siya, kanyang mga salita at kanyang pangungusap, maging kanyang kausap, Lord, maging kanyang naharap. Ikaw po ang magbigay ng batbas sa bawat gagawin niya. Samahan mo po siya lagi, maging sa kanyang pamilya, sa bawat tao, Lord. Kaya inihingi po namin ang iyong basbas, Panginoon, sa araw na ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Okay, maraming po salamat. God bless you po. Tapos na po ang ating Bible study next Monday. Bye-bye.